Hi there. So could you tell us what's your name? My name is Victoria Mercado and I'm from Quezon City. Oh, that's pretty sweet. So we've got like a few questions around here. So, how did you first get into anime or K-pop, and what was it about them that connected with you personally? Ah, Naging fan ako nung K-pop noong 2017 nung narinig ko yung kanta ng Twice na TT. Kasi napaka-catchy niya. Tapos sabi ko, ba't ang weird naman nung title, gano'n. Tapos tinignan ko rin yung dance practice nila. Tapos, ang ano lang nung steps nila, ang dali-dali lang gayahin, ganyan. Tapos ang gaganda rin nila, ang cute ng concept. Sa anime naman, naging fan ako nung mga 2021, nung pandemic nun. Kasi, ano yun eh, online class noon and alam mo, hindi ako mahilig mag-cram noon. Kaya kapag wala akong magawa, nanonood na lang din ako ng anime and na-influensyahan lang din ako ng mga pinsan ko noon. Ang nagpaano sa akin sa anime is yung Haikyuu. Kasi yung pinsan ko kasi mahilig siyang maglaro ng volleyball. Kaya ayun. Okay, I see. Next question. Can you describe a moment where a character or artist made you feel seen, inspired, or understood? Yung sa ano, sa artist, mostly kasi ano, sa K-pop talaga ako nai-inspire. Lalo na sa Twice kasi bias ko dun si Momo. Eh, kinakantsawan kasi ako ng family ko na hindi raw ako marunong sumayaw, ganyan. Tapos, si Momo, siya yung main dancer ng Twice, diba? And, ayun, bawat galaw niya, tinitignan ko kung paano siya kumilos sa mga dance practice, ginagaya ko talaga. Tapos hanggang sa, ayun, pati yung personality niya rin, nagaya ko rin. Ayun. Kasi kasama rin yung sa, pagsasayaw eh. Dapat may personality ka rin kapag gumagalaw ka, ganyan. Hindi yung puro galaw-galaw ka lang, dapat may emotion ka rin. Yun. Okay. So, have you ever felt pressured to look, act, or think in a certain way because of what you see in an anime or K-pop? Ano, sa, sa itsura, ganon. Like, dati kasi na-insecure pa ako nun eh. And sabi ko lang, ang ganda naman nila, ang cute nila, ganyan. Tapos si Momo, di ba, siya nga yung bias ko nun. Yung mga, yung mga hairstyles niya, yung kilos niya nga, nagagaya ko na rin. Nung dati nagpa-V-cut siya nun sa, sa Signal era, nagpa-V-cut din ako na buhok. Tapos nung nagpa-short hair siya sa What is Love, nagpa-short hair din ako. Tapos nung nakilala ko si Ryuji ng ITZY, ayun, hanggang ngayon, si Ryuji na yung ginagaya ko. Kasi yung boyish, yung boyish na galaw niya, tapos yung hairstyle niya rin na wolf cut, yun yung pinaka bagay na bagay sa akin. Ayun. So, what are the positives and negatives of being deeply involved in a fan culture or media communities online? Ang positive doon sa magiging involved sa fan culture is nagkakaroon ka ng interaction sa mga kagaya mong fans din nung iniidolo mong idol tsaka mga anime. Like nung 2022 ba yun? Or parang patapos na ata ng 2021 na may mga nakilala ako na online friends nung dati na naging part ako ng yung role play, ganon. Tapos sabi ko, sige ako si Nishinoya, ganyan. Tapos, ayun, nakakatuwa lang kasi mga ka-humor ko sila, mga naiintindihan nila yung personality ko, ganyan. Parang halos magkakasame lang kami ng humor. And, tuloy pa lang, sige. Yung mas lumami yung mga friends ko na
na ano yun, nanonood din sila ng Haikyuu, ganyan. Tapos hindi lang Haikyuu yung pinapanood nila, kung ano yung pinapanood ko, yun din yung pinapanood ko, kaya nakaka-relate talaga kami sa isa't isa. Ang negative naman doon is napansin ko sa mga K-pop fans, yung mga toxic na fans, like yung ARMY, ganyan. Oo. Yung inaaway nila yung mga EXO fans, ganyan. Halos lahat naman ng mga fans sa mga fandom, merong mga toxic fans. Depende kasi yun sa maturity ng isang tao. Ayun, naano ko yan nung pandemic. Di ba? Oo, ano? Kaya nila yun. BTS bias mo yung mga Oo. So, yung last question natin is, if you could speak to your younger fans, just starting to explore these worlds, what kind of advice would you give them? Ang advice ko lang sa kanila is mamili sila nung idol na karapat-dapat. Kasi may mga idols kasi na may mga issue, ganyan, na hindi naman dapat iniidolo, ganyan. Tapos, kung may mili sila ng fandom, okay lang naman kung kahit saang fandom sila mapunta. Pero yung maturity nila kung paano sila umasta sa iba,